buhay. Habang patuloy na nagbabanggaan ang kanilang mga espada ay pinagsabihan ni Sanjay si Kashan na itigil na ang pagpupumiglas. Ito ay dahil ang lahat ng kanyang ginagawa ay pagsangga na lamang, kaya kahit pa na ito'y magpatagal ng oras ay wala pa ring tutulong sa kanya. Makikita naman natin sa tabi ang party ni El na patuloy sa pakikipaglaban sa mga miyembro ng tribo ng Karsa. Pabalik sa dalawang prinsipe, dahil sa isang malakas na pag-atake ay nagawa ng ikalimang prinsipe na maalis sa pagkakahawak at mabitawan ni Kashan ang kanyang espada. Nakikita itong malaking oportunidad, mabilis na sumugod si Sanjay upang muling umatake sa ikatlong prinsipe habang nagsasabi na ito'y tapusin na nila, na siyang labis na ikinabahala ni Kashan. Bagamat ang ginawa nitong pag-atake ay nagawang maiwasan ng ikatlong prinsipe kasabay ng pagpapakawala niya ng isang malakas na pag-counter gamit ng kanyang kamao. Tumama ito ng napakalakas sa mukha ng ikalimang prinsipe kung saan nasuka siya ng dugo. Ngunit hindi ito pumigil sa kanya at nagpatuloy siya sa pagpapalabas ng sunod-sunod na pag-atake pero itong lahat ay nagagawa lang na maiwasan ni Kashan kahit pa nawala siyang hawak na sandata. Kaya napaisip ang ikalimang prinsipe kung ano ang kakaibang galaw na ipinapakita nito dahil ito ay isang hindi normal na royal martial arts. Bigla namang inangat ni Kashan ang kanyang isang kamao, kasunod ay ang pagpapakawala niya ng sunod-sunod na pagsuntok kay Sanjay kaya napaisip na lang ito kung ito ba ang kapatid na kanyang kilala. Ang napakaraming pagsuntok na ginawa ng ikatlong prinsipe ay nagpatilapon sa kanya sa malayo. At habang angat-angat ang kanyang kamao at ipinapakita ang tindig ng pakikipaglaban na kanyang natutunan kay Ralph, may tuwa siyang nagsabi na hindi lang siya nag-aaksaya ng oras sa buong panahong ito. Pagkatapos ay ang paggamit niya ng kanyang kamay upang sumenyas na sumugod ulit ang ikalimang prinsipe dahil ipapakita niya kung ano ang mayroon ang kanyang nakakatandang kapatid. Si Sanjay na nanginginig ang kamay ay dali-daling tumayo, at sa oras na makakuha siya ng buwelo ay mabilis siyang sumugod habang sumisigaw na huwag itong masyadong magyabang, kaya sumugod din si Kashan dala-dala ang sandatang espada upang mag-counter. Lumipat naman bigla ang eksena habang may nagsasabi na tiisin niya ito kahit ito'y malamig ng kaunti. Ito ay si Kiri na ngayon ay nababalot ng malamig na hangin, at sa tabi niya ay ang babaeng miyembro ng tribo ng Karsa na ngayon ay hindi makagalaw dahil ang mga paa nito ay naipit sa malalaking tipak ng yelo. Dagdag pa ni Kiri habang makikita ang pagsugod nito sa refleksyon ng mata ng kalaban, na hindi niya kailangang manginig ng sobra. At nang siya ay tuluyang makalapit ay ang pagpapalabas niya ng napakalakas na nag-aapoy nitong skill na tinatawag na Rising Sun upang magawang mahiwa sa dalawa itong babae, sabay sabi na mukhang mas magiging mainit na ito ngayon. Sa tabi ay makikita naman natin na napapamura ang kanilang kalaban na mayroong sandatang sibat habang patuloy na sinasangga ang umuulan na mga bala, kaya nagsaad siya na ito ay tunay na kakaiba kesa sa kanyang narinig. Samantala makikita din natin ang isa pa nilang kalaban na mayroong napakalaking pangangatawan na tinatakpan na lang ngayon ng sarili dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-atake. Habang makikita natin si Ralph, si Minor, at si Dibo na nagpapalabas ng malaking ngiti ay natanong na lang ng mga ito kung anong klaseng mga halimaw sila. Pabalik sa pakikipaglaban ng prinsipe ay mayroon tayong mapapansin na pagkahulog ng isang espada at pagtusok nito sa lupa. Kasunod ay ang pagtutok ng isang sandata sa leeg ng ikalimang prinsipe. Ito ay pagmamayari ni Kashan na ngayon ay tinitingnan siya sa ibaba habang nagsasabi na ito ay tapos na. Wika pa niya sa kanyang kapatid na hindi ito ang tunay na ikaw. Dagdag pa niya na hindi niya gustong saktan si Sanjay, dahil ang siya na kanyang naaalala galing sa kanyang mga alaala sa nakaraan noong sila ay mga bata pa ay iba. Sapagkat napakagat lang si Sanjay sa kanyang ngipin sa tindi ng inis habang sumasagot na ito'y kalokohan. Pasigaw pa nitong natanong kung ang ibig ba nitong sabihin na naaalala nito noong siya ay kanyang isang laruan. Paliwanag nito na simula nang dinala siya at ng kanyang ina sa palasyo, ang bawat araw ay naging impyerno para sa kanya. Ito ay dahil sa mababang uri ng dugo na minana niya sa kanyang ina, at kahit na wala mang may nagsasalita patungkol dito ng hayagan, nararamdaman niya pa rin ito dahil wala ni isa sa mga ito ang kumikilala sa kanila. Dagdag pa nito na si Kashan ay hindi naiiba dahil sa isang tagpo na kanyang nasilayan noon. Nakita niya na nakaluhod ang ina nito sa harap ni Kashan na para bang tinuturing silang mga laruan at nagpapahiwatig na walang may tumatanggap sa kanila. Sa matinding pagkagulat, sinubukang itanggi ni Kashan ang mga paratang na ito,
Ngunit hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita ay pasigaw na nagsabi si Sanjay na wala ring magbabago ngayon. Lumipat naman bigla ang eksena habang makikita natin ang kalaban ng party ni El na mayroong malaking pangangatawan na tumilapon sa ere. Ito ay dahil sa isang napakalakas na pagsuntok na siyang naging dahilan ng pagbangga nito sa isang puno upang ito'y mawasak. Nang bigla na lang tayong may mapapansin na paglitaw ng isang halimaw. Kasabay nito ay ang matinding paglindol sa paligid na siyang naramdaman ni Debo at ni Ralph. Maging si Kiri at Minor ay nawala din sa pagkakabalanse kaya natanong nila kung ano ang nangyayari. Habang patuloy ang paglindol ay mayroon namang lumabas na malalaking ugat sa lupa. Kasunod noon ay ang pagsulpot ng isang dambuhalang halimaw na bulaklak na mayroong maraming matatalim na ngipin. Dahil dito ay nabasag at gumuho ang lupa kaya nahulog si Debo at Ralph at pasigaw na lamang na natanong kung ano itong bagay. Samantala pabalik sa dalawang prinsipe ay makikita natin ang paghawak ng isang kamay sa nahuhulog na lalaki. Ito ay si Kashan na sinusubukang tulungan ng kanyang nakababatang kapatid upang hindi ito tuluyang mahulog sa malaking ugat. Bagamat hindi ito gusto ni Sanjay at nagpumilit na bitawan siya nito dahil mas gusto niya na lang na mamatay kesa na matulungan ng kanyang kapatid. Pero giit ni Kashan na ito ay hindi niya magagawa at ipinaliwanag ang pangyayaring nakita nito sa nakaraan. Ito'y noong nakaluhod sa kanyang harapan ng ina ni Sanjay, kasunod ay ang pagpapakiusap niya na alagaan ang anak nito kaya nagtatakang natanong ni Kashan kung ano ang ginagawa nito. Saad naman ng babae habang naiiyak na siya ay isang masamang ina. Dahil sa kanilang dugo, si Sanjay ay kinamuhian, at ang mga sugat galing dito ay naiipon sa isip ng batang iyon kaya unti-unti siyang kinakain ng mga ito. Buong loob naman siyang sinagot ni Kashan na ito ay kanyang itatama. Na siyang ikinagulat ng ina ni Sanjay at siya ay napatingala sa ikatlong prinsipe. Nang bigla na lang napaupo sa harap ng babae si Kashan sabay sabi na palagi rin siya nitong tinuturing na parang sarili niyang anak, siya na hindi man lang alam ang mukha ng kanyang ina. Kasunod ay ang pag-abot nito ng kanyang kamay at pagsasabi ng may tuwa sa kanyang mukha na gagabayan niya si Sanjay sa tamang landas dahil siya ay ang kuya nito. Pabalik sa kasalukuyan ay nagsaad si Kashan na hindi niya kailangang paniwalaan ang mga sinabi nito pero kahit na ganoon ay hindi pa rin siya nito bibitawan dahil ipinangako niya ito sa kanilang ina. Naririnig itong mga bagay, saglit na natigilan ang ikalimang prinsipe. At natanong niya sa sarili kung ikinadena ba nito ang sarili dahil nabulag siya sa galit. At tinalikuran niya rin ang habili ng kanyang ina. Subalit dahil nakalayo na siya ng husto para umatras pa, makikita natin ang biglang paghawak nito ng napakahigpit sa braso ni Kashan. Kung saan hinatak niya ito pababa upang silang dalawa ay mahulog. Makalipas ng ilang sandali ay makikita natin si Kashan na nakahiga sa lupa dahil sa kanilang pagkahulog. Habang ito ay inuubo dahil sa pagkalat ng mga alikabok ay mayroon tayong mapapansin na isang anino na hawak-hawak ang isang kutsilyo na biglang sumulpot sa kanyang harapan. Nang mapansin ito ng ikatlong prinsipe ay nanlaki naman ang kanyang mga mata sa pagkabahala. Matapos nito ay mayroon naman tayong makikitang mga paang nakaluhod na nanginginig habang tumutulo ang dugo sa lupa. Ito ay pagmamay-ari ni Sanjay na inatake ang kanyang kapatid habang nagsasabi na sinubukan niya itong gawin ng mabilisan pero mukhang determinado pa rin itong mabuhay. Nakatusok ang kutsilyo sa kanyang palad, na puno ng pagkabahala ang mukha ni Kashan. Kasunod ay pinagsabihan niya itong ihinto at natanong kung bakit hindi nito maunawaan ang tunay na pakay ni Areda, at sa ganitong kalagayan ay masisira ang kanilang nasyon. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay naiinis siyang sinagot ni Sanjay na wala siyang pakialam kahit si Areda pa ito o kung sino man, dahil siya ay ang magiging hari at maghihiganti sa bulok nilang nasyon. Habang unti-unting lumalapit sa mata ni Kashan ang kutsilyo, pumasok sa kanyang isipan ang mga masasayang alaala nilang magkakapatid sa nakaraan kaya natanong niya sa sarili kung ano ang dapat nitong gawin. Dagdag pa nito kung papaano nito mapapanatili ang pangako niya sa kanilang ina. Nang bigla na lang siyang napahawak ng dalawang kamay sa kutsilyo ng ikalimang prinsipe at natanong kay Sanjay kung ito ba talaga ang kanyang pinili. Saad pa nito na iaalay ba talaga nito ang nasyon kay Areda at maging isang hari na nabulag sa paghihiganti, dahil kung ganoon ay hindi niya ito maaaring payagan na mangyari. Sa sandaling ito ay kanyang masabi ay nagulat naman ng todo ang ikalimang prinsipe dahil sa pagkabali ng sandata nitong kutsilyo. Kasunod ay ang muling pagtawag ni Kashan kay Sanjay. Paliwanag niya na sa ganitong takbo, siya ay magiging isang sunod-sunuran ni Areda at magdadala ng pagdurusa sa hindi mabilang na mga tao.
Siya rin ay magiging isang halimaw na hindi titigil sa kahit saan upang makuha ang kanyang ninanais. Naalala naman ni Kashan ang pagpapakiusap ng kanilang ina na gabayan si Sanjay sa tamang landas. Kaya habang hawak-hawak ng ikatlong prinsipe ang matalim na dulo ng naputol na kutsilyo, nagsabi siya na siya ay pipigilan nito, dahil siya ay kapatid niya. Kaya sa refleksyon ng nahuhulog na piraso ng kustilyo ay makikita natin ang paglapit ni Kashan dala-dala itong matalim na dulo ng naputol na kutsilyo patungo sa leeg ng ikalimang prinsipe. Kung saan matapos nito ay ang matinding pagtalsik ng napakaraming dugo sa paligid. Maya't-maya pa ay ang pagdating ni Dibo na mabilis na tumatakbo habang sinasabihan ng prinsipe na kailangan na nilang umalis. Ngunit bigla na lang siyang natigilan at nagulat sa kanyang nakikita. Ito ay dahil sa harap ng isang nakahigang bangkay, habang nakatalikod ang prinsipe ay sinagot siya nito na huwag mag-alala dahil nakahanda siya sa tagpong ito sa sandaling humiling siya na maging hari. Dagdag pa niya habang nakadikit ang dulo ng kutsilyo sa leeg ng kanyang nakababatang kapatid at naliligo ito sa sariling dugo, na kailangan niyang protektahan ang kanilang kaharian at ang mga tao. Bigla naman siyang lumingon at habang makikita natin ang umiiyak nitong mukha na napupuno ng dugo, saad niya na kahit pa na kailangang madumihan ang kanyang mga kamay ng dugo ng kanyang mga kapatid.